Noong umatake ang Israel sa Iran, isa sa mga pinag-usapan ay kung saan ba dumaan ang warplanes ng Israel. Merong pangilan-ngilan na tumatalakay sa isyung ito upang dagdagan ng kasalanan ang Israel dahil maituturing na paglabag sa international law kung ang isang warplane ng isang bansa ay dadaan sa aerial space ng isang bansa na walang pahintulot dito. Ito ay isa sa mga pinag-usapan nang umatake ang Israel sa Iran. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, ating makikita ang Iran. Nariyan din ang Israel sa may kaliwang bahagi, malapit sa Ehipto at sa Jordan. Makikita rin dito ang Syria, Iraq, Saudi Arabia. Kung ang mapang ito ang ating pagbabasihan tungkol sa pag-atake ng Israel sa Iran, maliwanag na merong mga bansa na madadaanan. And of course, alam ito ng Israel at alam din nila kung saan sila dadaan. Ngayon, sa bansang Syria at Iraq, alam natin na merong mga militanteng grupo dito na sinusuportahan ng Iran at ang bansang Lebanon ay katabilang ng Israel. Dito ay meron namang tinatawag na Hezbollah. Lahat ng ito ay galamay ng Iran. Sa makatuwid, bago dumating ang Israel sa Iran, kinakailangan mo ng daanan ang mga bansang ito. At sa itaas na bahagi ng Syria, ito naman ay ang Turkey. Alam naman natin na ang Turkey ay isa sa mga kumokontra ngayon sa Israel. Meron pang ang mga bali-balita na ang Turkey raw ay aatake sa Israel. At ang tanging mga may possibility na kung saan dumaan ang warplanes ng Israel ay sa bansang Jordan o Saudi Arabia. Ang mga bansang ito ay kilala bilang malapit din na alyado ng United States of America na siyang number 1 allied naman ng Israel. Ngayon, ayon sa ulat ng The New Arab, tumanggi ang Jordan na ipinagamit daw nito ang airspace nila sa Israel upang atakihin ang Iran. Ayon sa gobyerno ng Jordan, wala daw military aircraft ang pinahihintulutan na dumaan sa kanilang airspace. Of course, tinutukoy din ito ang Israel dahil nadadawit ngayon ang Jordan sa naturang pag-atake ng Israel sa Iran. Dagdag pa ng Royal Air Force ng Jordan, simula daw na magkaroon ng conflict ang Israel at Iran, palagi raw silang nakamonitor sa kanilang airspace at handa silang protektahan ang kanilang homeland. Maraming mga news center worldwide ang nagbalita kasama na ang New Arab na maraming mga narinig na mga tunog ng warplanes sa Jordan's space. At ito rin ang araw na kung saan nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran at Syria. At ito pa ang matindi, ayon sa maraming social media users sa Jordan na ang video na kanilang ipinalabas, ipinakita ang maraming mga fighter jets sa kanilang himpapawid at ayon sa kanila, it is Israeli fighter jets. Pero ganun pa rin mga kaibigan, itinanggi ito ng Jordanian government. Ngayon, kung totoo na hindi dumaan ang mga warplanes ng Israel sa Jordanian airspace, saan pa kaya ang posibleng pagdaanan ng mga warplanes ng Israel upang makarating ito sa Iran? Maaari kayang dumaan ang Israel sa Syria, sa Iraq at sa Lebanon upang atakihin ang Iran? Marami rin ang mga nagsasabi na malaki ang possibility na ang warplanes ng Israel ay dumaan sa Syria at Iraq. Sa anong paraan? Kung inyong naaalala ang mga nagdaang balita, ang Israel ay hindi nagpapaawat sa kung sino mang bansa na pahintuin ito sa kanilang ginagawang pang-atake sa Gaza, maging sa Lebanon at sa Syria. Marami ang mga nagsasabi na isa ito sa mga strategy ng Israel upang unti-unti silang makapasok sa Iran. Ayon sa mga analyst, kinakailangan daw na pulbusin ng Israel ang mga militant group na nasa Syria na suportado naman ng Iran upang magkaroon ng reason ang Israel upang pumasok sa Syria. At ito nga ang nangyari nitong mga nagdaang araw dahil pumasok mismo ang jet fighters ng Israel sa Syria. Dito nga napaslang ang man-man ng Hezbollah. Hindi lang daw ito namamalaya ng kalaban na double purpose pala ang ginagawa ng Israel. Una, upang atakihin ang mga resistant group na nasa Syria
At the same time, pinag-aaralan din ng Israel kung paano sila makakapasok dito at nang sa ganon, madali nilang atakihin ang Iran. Kinontra naman ito ng maraming mga analyst. Hindi raw ito gagawin ng Israel. Bakit? Dahil ang Syria ay malapit na kaibigan ng Iran. Ibig sabihin, kung dumaan ang mga warplanes ng Israel sa Syria, ay madali itong makakapag-warning sa Iran. Nang sa ganon, makapaghahanda na ang Iran. Pangalawang reason kung bakit hindi ito gagawin ng Israel, ang radar system ng Syria ay nagmula sa Russia. And of course, madidetect ito ng kalaban at makapagbibigay ito ng early warning sa Iran. Marami din ang mga nagsasabi, baka naman talagang dumaan ang warplanes ng Israel sa aerial territory ng Syria. Hindi lang daw ito na-detect o baka naman na-detect pero wala lang magawa ang Syria. Imposible rin daw na hindi ito ma-detect dahil ang Israel ay gumamit ng mahigit 100 fighter jets upang atakihin ang Iran. Kasama ng ginamit nila ang F-35, F-16 and F-15. Ang fighter jet na F-35, F-16, F-15 ay meron itong kakayanan na hindi ma-detect ng mga radar system ng kalaban. Pero hindi lahat ng warplanes na ginamit ng Israel ay ang mga nabanggit. Kaya imposible raw na hindi ito ma-detect. Marami din ang mga nagsasabi na talagang hindi na-detect ito ng Syria. Bakit? Dahil hindi naman daw sabay ang 100 warplanes ng Israel na umatake sa Iran. Meron daw 3 waves of attack ang Israel. Ang unang atake raw nito ay gumamit ito ng mga 25 to 30 warplanes. At ang unang target ay ang radar system ng Iran at pangalawa ay ang defense facilities nito. At ang kanilang pag-atake ay tinawag pa ngang Operation Days of Repentance para bang ipinahihiwatig ang mga pag-atake ng Israel sa Iran upang magsisi ang Iran sa kanilang ginawang mga pag-atake sa Israel. At ang second wave at third wave of attack of Israel sa Iran ay tinarget na nito ang military bases. Kasama na ang missile manufacturing nito at ang drone facilities. 2 sundalo ng Iran ang kumpirmadong nasawi sa pag-ataking ito. Maraming mga nagtatalo-talo tungkol sa resulta ng pag-atake ng Israel sa Iran. Ayon kasi sa ulat ng Al Jazeera, ang pag-atake ng Israel lahat daw ay na-intercept ng Iran. Pero kung sa kampo naman ng Israel ang ating pag-uusapan, ayon sa kanila, 0 interception ang nangyari. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sino ang inyong paniniwalaan? Ngayon, sa pinag-uusapan sa kung saan ba talaga dumaan ang mga warplanes ng Israel upang atakihin ang Iran, marami ang mga naniniwala na ito ay dumaan sa Arabian Gulf sapagkat sa mga lugar ng Arab world, maraming mga military bases ang United States of America. And of course, pwede itong ipagamit ng United States of America sa Israel upang madali itong makapagsagawa ng pag-atake sa Iran. Kahit pa man sinabi na ng United States of America na wala raw silang kinalaman tungkol sa pag-atake ng Israel sa Iran. Of course, madali lang itong i-deny. Bakit naman malaking bagay na kung sakaling ang mga warplanes ng Israel ay dumaan sa Arabian Gulf? Malaki, sapagkat maituturing na talo ang Iran pagdating sa diplomatic relationship nito sa Arab world. Dahil dati nang nagbabala ang Iran sa Arab world na aatakihin nila ito kung kanilang ipapagamit ang kanilang military bases at ang kanilang airspace sa United States of America at Israel upang atakihin ang kanilang bansa. Kaya, kung ang mga lugar na ito ay ginamit ng Israel, lumalabas na talo sa diplomatic relationship ang Iran sa Arab world. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe na rin ng channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga future uploads. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.